here tonight is sealed by the blood of Jesus. We thank you, O God, that tonight, Lord, let there be outpouring of your Holy Spirit. Let there be open heavens wide, and this place is covered by the blood of Jesus. No weapon forms of the enemy shall prosper. Lahat po ng testimony, hindi po mananakaw ng kaaway. In the name of Jesus, we thank you, O God. And tonight, family of the living God, as you lift up your hands, allow me to welcome the man of God, the anointed servant of the Most High God, used by God as an instrument, as a prophet of the nation of the Philippines, carrying the prophetic voice in the last. Let's welcome Dr. Prophet Jomari Jaos. Praise the Lord. So everybody, itaas po natin ang ating mga kamay sa gabi ito. Panginoon, sa pangalan sa Kristo, maraming salamat sa pagkakataon ito upang maranasan muli ng iyong mga kaalagan ang mga himala na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat sa mga patutuo na ito ang nagiging pruweba na kami po ay nakapagtagpo ng tunay, dakilang, makapangyarihan at buhay na Diyos. Maraming salamat sa gabi ito na kami po ay nag-iipon dito upang magpupuri sa iyo. Dahil kung walang kapurihan sa iyo, kung walang pagmamahal sa iyo, Panginoon, pag walang pananampalataya para sa iyo, alam po namin na ang himala is wala rin. At ngayong gabi ito, Panginoon, sabihin mo, okay, sa lahat po dito ngayon, follow my prayer, sabihin po natin sa gabi ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon ito, sa pagkakataon ito, sa pamamagitan ng iyong salita. Ngayong gabi, maranasan ko ang mga himala, panibagong himala, dahil ang aking buhay, ito ang nag-iisang unang himala. At ang kaligtasan na ipinagkaloob mo sa tao. Kaligtasan galing sa kapamakan ng impyerno. Ito ang isang dakilang himala. Na sa tuwing ako'y tatanggap sa iyo, at ikaw ang aking kilalanin bilang aking tagapagligtas at Panginoon sa buhay ko. Ikaw, Jesus na pangalan, ang pinapasamba sa Biblia. Ikaw ang aking sasambahin. Walang iba. Ngayon at magpakailanpaman. Ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Habang buhay. Sa pangalan sa Kristo. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. So lahat po ang siupuan. Lampakan po natin ang pinakamalakas na palagpakan. Ang iyong Jesus. Praise the Lord. Palagpakan din natin ang buhay ng Bishop Jonathan Serna. Palagpakan po natin. Of course, Bishop Erwin Buhan. Palagpakan po natin. Praise the Lord. At lahat ng mga pastors dito ngayon. Of course, Pastor Jonel Imperial. Palagpakan po natin. Evangelist Marlon, palapakan po natin, praise God. At lahat ng dito ngayon, at Reverend Roland also, and with my team from Tanay City Main Church, praise God. So, we're just arrived in the Philippines last 2 weeks ago, and God is so gracious. Galing po tayo sa Abu Dhabi, sa Dubai, and then Hong Kong, Macau. And yung pagdating po natin, doon nangyari ang mga gira doon sa Middle East. And to God be the glory that in the prophetic ministry
ministry, we are not blinded with what the season, new season sa buhay po natin. And marami pong pinagaling si Lord doon sa Middle East. And yung mga maraming Muslims, maraming mga Hindu, maraming mga iba't ibang klase mga religion. But I told them, sabi ko sa kanila, na ako'y naparito, hindi po dahil nagdadala ako ng religion ko, but ako po'y naparito upang ipaliwanag sa inyo kung ano yung tunay na Kristiyano. Dahil nakikita ko, even now, there are lots of Christians today, marami mga tinatawag ng Christian, maraming mga masasamang loob. Nagkakaroon pa ng mga masasamang damdamin, yung mga masasamang ugali, ay mali-mali po yun. Kaya kahit paano natin ipag-pray ang mga sakit at karamdaman, is hindi po malunasan dahil maraming hadlang. Kaya po palagi nating sinasabi na ang katuruan bilang isang Kristiyano is yan ang palaganapin, na parang ang prinsipyo po sa isang Kristiyano is iba't iba sa mga hindi Kristiyano. Anong kaibahan sa prinsipyo ng mga Kristiyano sa mga tao hindi Kristiyano? Actually, ito lang po But sa ito marami pong matamaan dito. Kahit ako natamaan din ako dito sa ganitong klaseng prinsipyo. Kaya po, umaabot po tayo ng 4 na taon, 1 taon, 52 days of prayer and fasting, 40. Hanggang ngayon, ito po ang isang naging tradisyon ng Jaong. No, it is not all about Jaong. Jaong is Jesus, the Alpha and Omega. Na every year, meron po tayong 40 days prayer and fasting. Every July, we have 7 days prayer and fasting. Every September, we have 9 days prayer and fasting. Ito po ang nagiging naisabuhay ng ganitong ministry dahil alam po natin na hindi po basta-basta ang kalaban po natin dito sa mundo. At umabot po tayo ng kanyang kahaba na pag-aayuno dahil nakikita ko ang aking sarili na mayroong pang ganitong klaseng mga bagay na nagiging hadlang sa pagsasamba paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. At alam ko po yun because God revealed to me na ang mga sakit at karamdaman is hindi po yan na nanggaling sa mga bagay na parang pinagpaniwalaan po natin dahil sabi ng doktor. Ang science is power also. Pagdating sa mga bagay na ating makikita, science has a word for that. Pag sabi sakit at karamdaman, mas lalo na sa mga sakit katulad ng high blood, pag doon tayo sa science kukuha ng impormasyon, pagbalik po natin sa bahay, kaaway na po natin ang baboy, kaaway na po natin ang mugos, kaaway na po natin ang mga kinakain, yung mga sabi dyan is bawal ang mga pagkain ito. But praise be to God that the moment that we encounter the power of God in this place, nagkakaroon po ng kaliwanagan. Amen. Sino nakarinig sa mga gira na yun? Pakitaas yung kamay. Sino nakarinig sa gira na yun? Sumisikat ba ang gira na yun? Sa Estados Unidos at sa Middle East countries. Sino nakapanood sa propesya po natin last December? Alam sabi sa propesya doon, there will be a conflict between America and Middle East. Then sabi sa propesya doon is, but don't panic because this will happen because God's design is a perfect design. At kung meron mga problema ngayon na hinaharap, I tell you, merong tinatawag nating general problem ngayon. Diba? Nakikita po natin? Para nangiiba na ang mga gasoline station ngayon. Diba totoo? Diba? Para nahirapan ang mga gasoline station ngayon Nahirapan sila kung paano ilagay ang isang numero.
mga sintabos dyan. Ngayon, naging lima eh. Yung iba, parang makikita, parang biglang nagbagsak ang presyo ng gasolina eh. Krudo, bakit? Kasi 10 na lang eh, 10. Kasi yan ang makasya doon sa numero nila eh. Ngayon, 100 plus na yung diesel. First time in the history po ng Pilipinas na nagkakaroon ng ganitong price hike. Nakukuha natin dahil sa gira sa ibang bansa. At ang gira na to, kung napanood nyo ang ating teaching kagabi at yung last Sunday, ito na po ang tinatawag na fulfillment of Daniel's vision. Ito na po ang tinatawag na katuparan sa mga nakikita mga vision ni Daniel, Prophet Daniel. He was also ordained, appointed by God as governor in the place of Jerusalem. But this is now the fulfillment. Kung napapansin po natin, siguro sa atin dito, akala lang natin yung personal problem lang po ang hinarap natin. But I tell you, ang mga tao ngayon, pag hindi talaga maliwanagan sa salita ng Diyos, pwedeng aalis sa pananampalataya. But huwag niyo kalimutan that this is the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. We could not say na si Lord is babalik dito, the second coming, but I had already the prophecy for the year 2027. The last quarter of the year 2027, yan ang the best na mangyari, na mayroong mangyari ito sa mundo. Dahil yung year 2020, nakikita ko natin yan. Panahon sa COVID, 2021, panahon sa vaccine, that was also the fulfillment of the 21 days of vision of Daniel. Ngayon, pangatlo na po ito. Ang gira na ito is hindi po katulad ng gira na nangyari dati. I tell you, dapat po lahat ito ang ingat. Ano pag-ingatan po natin? Pag-ingatan po natin ang ating pananampalataya na hindi po tayo manalamig dito sa panahon ito. Dito, na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapalinglang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ano yung katuruan ng demonyo? Be careful of this, okay? I will expose this one. Okay, para po kayo na pong maghusga kung ano yung katuruan ng demonyo. Alam ko meron tayong tenga. Kahit hindi tayo bachelor's degree, hindi tayo doctor's degree, but I know na maintindihan po natin dito sa kaming ito kung ano yung mga katuruan ng demonyo at paano po nalalamig ang mga pananampalataya ng tao. Verse 2, sabi dito, ang mga katuruan ito ay pinadalaganap ng mga taong sinungaling. Sino ang sinungaling? Tingnan po natin, ipapatuloy po natin. Let the word itself interpret itself. Dahil ang Bible, dapat basahin po natin lahat. Kaya marami mga religion ngayon na mayroon din silang libro. Bakit? Dahil hindi magkatugmaan ang doktrina sa doktrina ni Kristo. At ang doktrina ni Kristo, yun lang po ang nagbibigay sa atin ng himala. Yan lang po ang nagbibigay sa atin na mas higit pa sa ating mga kahilingan sa Kanya. Amen. Ipagpatuloy po natin, ang mga katuruang ito ay pinaglalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Yan, alam po natin yan. Hindi ko say, mga tao wala ng pag-ibig sa kapwa-tao. Mga tao, mga nagkakaroon ng mga pang-personal na katuruan upang ang tao is hilain sa kanyang reliyon. Okay, dito po. Ipinagbawal nila ang pag-aasawa. Ayan. Tingnan niyo po yan. Sinong religion po yun? Anong religion? Na pag ikaw po ay magiging isang church leader, bawal mag-asawa. Kayo na lang po ang makusap kung sino yan. Ano po yan? Sabi dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay katalikuran ng mga ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Anong katuruan ng demonyo? Verse 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa.
PGMP for 9 years. Kung mapunta po tayo sa kulungan, kung meron man siguro 2,000, 3,000 na prisoner, may na lang. Kung makikita ka ng 5 born again nandoon. Most of them, they came from this church. Bakit po hindi may bago? Di ba kanina napakinggan po natin kanina na yung napagaling po, pagkatapos ng napagaling, na binabago po sila ng Lord. Can you imagine? Church is the place of transformation. Amen. Bakit po ang church, kahit yung nagdadala ng mga church leader, nagiging nangunguna sa mga makasalanang bagay. For example, dito, kayo po maghusga. Di ba ang daming mga church leaders ngayon na parang sobrang banal tingnan, parang nasa langit ka na. Kahit sa hugis pa lang, parang banal. Sa pananalita pa lang, parang banal. Pero pagdating sa kapistahan, yan pa ang unang malasing sa mga membro. Ito hindi. Amen. Kailan mo maghusga kung ano yung hindi ko sabihin yan? I am not here to destroy churches. I am here to expose the truth. What is truth? This is matters. Amen. Totoo hindi. Yung gusto magbago, walang kapasidad na magbago. Dahil bakit? Nakikita sa leader. Pag tuwing Sunday, pag tuwing mayroong nasa church, ang banal tingnan. Pero pagdating sa kapistahan, sila ang nangunang malasing kaysa membro. Maliban dyan, mayroon pang, anyway, hindi naman tayo nang sa kanila. But, ito ang itong topic natin ngayon. Ang problema, marami pang nagsasabog pa church leader ka, nagsasabog ka. Anong klaseng church leader yan? Kaya po, hindi po itinagkaloob ng Lord ang mga himalang ito sa church na yan. Bakit? Nandyan ang gawain ng madyablo. Nagawa po ba natin? Masakit man pakinggan, pero yun ang katotohanan. That's why, the moment I enlighten my mind, I have the boldness to preach the gospel. That we need to receive the Lord Jesus Christ. Number one, to receive our salvation from hell to heaven. Pangalawa, to receive salvation, of course, from our sickness and diseases, to become a life free of sicknesses and diseases. Kahit yung kawalan, magiging malaya po tayo dyan kung susundin lang po natin ang lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoong Isus. Kaya very basic verse sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin lang po natin ang ating karya ng Diyos at ang kanyang kabanalan. At yung sabi ng Lord, and all these things shall be added unto you. Ano ibig sabihin niya? Huwag na po tayo problema. Just worship Him, God will bless you. Just serve Him, God will bless you. He will make you ahead of the blessing and never be the tail of the blessing. But all we have to do is just always seek God first. If you found Jesus, be a good steward because your search is over. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. So sino po yan? Nanglalamig ang kanilang mga pananampalataya. In the book of Matthew, ito pa. This is last days. Ito po ang pamaling araw. Huwag niyong titingnan ang presyo ng gasolina. Time will come, makikita po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sasabay din yun. Now, hindi po yan ang ibig sabihin ng Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, malapit na po siya babalik dito sa mundo ito. Amen. Upang i-rescue niya ang lahat ng sa Kanya. At alam po natin anong gagawin sa mga tao walang Jesus sa buhay po nila. Remember that yung impero naghihintay lang po yan. But I tell you, the book of Matthew chapter 24. Chapter 24. Verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw. Ninuman. Kaya huwag niyong paniwalaan lahat ng mga leader. Amen. 1 John chapter 4 verse 1. Suriin mo muna natin kung saan ang galing ang Espiritu
Prinsipyo po yun. Huwag niyo kalimutan yan. Ang tao kasi is binubuo ng tatlong aspeto. Physical, soul, or body, soul, and spirit. Ano yung body? Yung nakikita nyo ngayon. Ano yung soul? Ano yung soul? Emotion lang po yun. Kasi dami ng mga programa, dami doktrina, kahit sa basic pa lang sa pag-interpret, hindi kayo tuntun. Ha? Ano yung soul? Sabi kanina ni Pastor Junel, yes, in a prophetic school, we elaborate everything. We have verses founded really by the scriptures. Ano yung soul? Is emotion. Ano yung emotion? Yung joy, siya po yun. Amen. Yung joy, yung forgiveness. Bitterness, ibang emotion din yun. Anger, ibang emotion din yun. Kaya kailangan ka ni Jesus upang yung emotion, na maling emotion na yan, hindi na po tatalag sa buhay po natin. Palakpakan natin si Lord, amen. Amen. So pangatlo po is yung spirit, body, soul, and spirit. Huwag niyong kalimutan. Again, marami tayong mga doktrina. At dahil sa marami doktrina, kahit basic lang, hindi po nagpaliwanag dahil sa sobrang talino ang tao ngayong panahon. Ang spirit po, huwag niyong kalimutan. Utak lang yan. Meaning to say, prinsipyo. Amen. Si prinsipyo sa tao. So tingnan niyo kung saan nagaling ang prinsipyo, kung anong motibo niya. Amen. Kaya huwag kayong maniwala agad-agad. Okay, ito po yun kasi mas ano. No, I tell you. Fine ha, okay? Last but not the least. If you want salvation, if gusto po tayo hindi ma-imperno, find born-again churches. Baptist churches. Pentecostal churches. Yan po, evangelical churches. Yan po ang nasasabi na ang born-again churches lang po ang nasasabi na ang ating church hindi makapagligtas. But sad to say, there are churches out there, sabi nila, kami ang makapagligtas. Ang tanong, hindi nga mailigtas yung member mo sa sakit ng ngipin, tapos sasabihin mo pa, mailigtas sa kapamakan ng impyerno. Oh my goodness, mali-mali po yun. Amen. At yung nagtuturo na ganyan is yun ang mga katuruan ng demonyo, pagkaturuan ng kulto. Hindi lang ganyan sa mga bawal mga asawa. Kung ituloy po natin ang talatang yun sa 1 Timothy, bago tayo papalo sa Matthew 24, after Matthew 24, tapos na po tayo, maghihiling na po tayo, praise the Lord. Now, kanina po, sa 1 Timothy, hindi lang po ang patungkol sa bawal mag-asawa. Meron pa rin isang bawal dito. Ipinagbawal nila, 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ipinagbawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain na nilikha ng Diyos o pagkaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. But dito sa 3 again, ano yung katuruan ni demonyo? Ipinagbawal nila ang mga asawa. Alam niyo kung anong church niyan. At ilang uri ng pagkain. Ilang churches ngayon, bawal ang baboy. Bawal ang pagkain ito. Pero hindi bawal magalit. Hindi bawal. Hindi bawal na sisira sa kapwa church. Yan po. Tayo mamusga nito ngayong gabi. If you understand, stand on it. That is a good principle. If you found, I tell you, direct speaking, if you want salvation na pagkatapos ng buhay na to, mga kabataan at lahat ng mga mature na dito ngayon, whether we like it or not, after this life, there is judgment. But if you want salvation from the Lord Jesus Christ, I tell you, always find born-again churches. Palakpakan niyo si Lord. Ito lang ang church na sasabi ng katotohanan na walang ibang mapagligtas. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, in the book of Matthew chapter 24, sabi dito, makarinig kayo in the last days, magkakarinig kayo ng mga labangan na magkakabalita ng mga digmaan. Digmaan, dito na ngayon. Yung digmaan, ang digmaan ngayon is hindi po ito katulad ng digmaan dati. Ito yung digmaan na
nagkapa-apekto sa lahat ng ekonomiya, sa lahat ng klase-klaseng mga tribo, sa buong mundo, affected ang gobyerno at yung mga pribado ngayon, kahit sa mga churches ngayon. Kaya kung hindi tayo mag-ingat, baka yung iba hindi na magsamba dahil, oy, mahal na yung plate, mahal na yung pamasahe. Huwag ganyan, ha? Amen. Kung gaano kamahal ang pamasahe, pwede maglakad. Amen. Sabihin mo, malayo ka sa amin. Don't worry. Pag 9 a.m. ang pagsamba, alas 2 na madaling araw, maglakad na kayo. Ha? Yan po ang kailangan gawin natin bilang isang Kristiyano sa panguling araw. Bawal patulog-tulog sa pansita ngayong panahon. Kami nga alam niyo po, gumastos po kami ng almost 50,000 papunta at pabalik lang doon. 50,000. Hindi po kami humingi ng mga sabi, okay, Bishop, bigyan mo kami ng ganito, Pastor, bigyan mo kami ganito. But I tell you, gumastos po kami ng around 50,000 sa pamasahe lang po namin. Plane ticket lang po yan. Kahit hindi naman kami nagpunta dito dahil okay, punta ka sa Diliman. Dami na kami sa Diliman doon sa Negros. Every Sunday, mag-attendance po tayo na more or less 1,800 every Sunday. Bakit po ako naparito ngayong gabi? Because God is leading me to preach the very specific season that we have today, that we need not to be a lukewarm Christian. Kailangan hindi tayo malalanig ngayon. Sa mga pastors, marami mga challenges sa buhay. Hayaan nyo na lang yan. Amen. Simula ngayon, I tell you, buckle your seatbelt. Prepare yourself, because even now, the signs of the coming of the Lord Jesus Christ, nandito ngayong araw na to. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo po yun, ang gira na yun. Hindi po yun madaling matapos, I tell you. Hindi po yun matapos agad-agad. The more magigira, baka abutin pa lang 150, 200 ang hawak litro ng gasolina at crude. Kung mangyayari yun, kumusta po ang hanap buhay po natin? Totoo hindi. Kaya simula every Sunday, huwag mag-absent sa church. If you found a church, if you are Christians, then be a good steward of the salvation that we receive from the Lord Jesus Christ. Then if there's something problem, don't look at the problem. Always see the goodness of the Lord. The problem is always solution. Palakpakan pa rin sila dahil dito at gayon din ang makaharian. Totoo hindi. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Di ba? Ang may volcano, paminsan-minsan lang yan. Ang aming volcano sa Negros, paminsan-minsan lang po yun. But ngayong panahon lang po, nagkakaroon ng viral ang aming volcano doon. Halos araw-araw, pumuputok. Yung Mayon Volcano, isa sa mga pinakasikat na volcan dito sa mundo, sa Pilipinas. At ibang mga volcan sa ibang mundo, sa ibang bansa. Ngayon po, sa volcan na namin, first time in the history, na halos araw-araw, simula last year hanggang ngayon, palagi pumuputok. Halos araw-araw. First time in the history po yun. So we need to say, nandito na po ang mga signs. At ngayon, ang Amerika nakipaglaban sa mga area ng mga, Iran, Iraq, alam niyo yung mga tao na yan. Hindi talaga yan magsusunod din basta-basta lang. At alam po natin, ating crudo, yung mga fuel, mga oil po natin ang galing sa kanila. Kaya affected po tayo lahat dito. But I tell you, this is the fulfillment of the prophecy of Prophet Daniel. This is now the moment where the prophecy is fulfilled. But we need to buckle our seatbelt. Ano pa dito ng maglaban-laban? 8 verse 8 of Matthew 24. Ang lahat ng mga ito'y pasimula lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Iba yung babae nanganganak kasi lalabas na bata. Remember, sinong bata na isinilang sa mundo na nagiging magliligtas? Walang iba si Jesus Christ. This is now the coming of the Lord Jesus Christ. First time in history na ganito ang klaseng movement. First in COVID, next is vaccine. We are now in the third wave of calamities and tragedies, persecution, tribulation. Nandito na po tayo sa pangatlong wave. Again, yung sabi ko kanina, propesya ko kanina, mag-ingat
tayo sa pang-apat. Dahil pang-apat na nakikita vision ni Daniel, yung pang-apat, I tell you, that will happen in the last quarter of the year 2027. So yan po ang pinakamahirap. Marami pong mga taong magmasakitin dyan. Bakit? Dahil sa kawalan. Dito pa, verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Mag-ingat po tayo sa mga ganitong klaseng bagay. Diba? Nangyari na po yun, year 2020. Yung kasagsagan ng COVID, na lahat ng mga churches close dahil bawal mag-open. At huwag po natin hintayin na kung darating man ang klaseng ganitong mga sakuna sa buhay po natin, is apitahan po ang ating pananampalataya. Jaom was raised up during the time of COVID. Why? Lahat ng mga churches, I don't know sa mga church dito, but lahat ng churches sa buong mundo, close sa panahon ng COVID. Jaom is saturating the Negros Island, conducting crusade every day during sa COVID. Hinihilingan ang mga COVID positive, and to God be the glory. Because of COVID, Jaom rising up. Amen. Because ang mga tao na papagaling at doon nakikita talaga ang kaibahan na walang Diyos at may Diyos sa buhay. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Dahil ito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. At mapupuot sa kanilang pananampalataya. Anong ibig sabihin niya? Last verse. Anong ibig sabihin na maraming tatalikod? Kanina sa 1 Timothy chapter 4, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. What is faith? Faith coming from hearing the word of God. Faith coming from hearing the word of God. So sa madaling salita, hindi na po word of God ang kanilang pakinggan. Word of the word na. So nagkakaroon ng panic, worries, fear ang tao dahil hindi na po ang salita ng Diyos ang pinapakinggan. Kaya po sa panahon ito, magbasa ng Bible. Doon po sa Jaom, may push up po doon. At totoo po yun. Pag hindi po nila alam ang tinatanong kong bersikulo, lahat po kami, yung isang magkamali kami lahat, push up lahat. Bakit? Dahil pag wala tayong bersikulo, anong panindigan po natin sa buhay? Ha? Kaya po doon sa Jaom Church, sa Negros, sinisimulan na po doon. Pag sa oras na may tinanong, anong preaching last Sunday? Anong bersikulo? Anong sabi ng bersikulo na to? Pag hindi may sagot, kami po lahat nag-push up. At sobrang masaya ang buhay kung nag-push up doon sa church. Iwan ko lang bakit masaya ang buhay. Yung iba ay hindi ko masamba. But doon, hindi. Ibang nangyari. The more they push up, the more maraming bersikulo. At ngayon po kayo makapasok doon, hinihinto muna ang mga gawain last week dahil nagre-revive sa mga verses upang magkakaroon ng panindigan sa pagdating ng sakuna. Amen. If God is with us, who can be against us? Amin po ba? Kaya po maraming nag-react, nagbabatol, nakipaglaban sa maling labanan. Ngayon po, hindi po labanan natin ng tao against tao. Ang labanan po dito ngayon is against spirituality that is working in the government, that is working in other institutions. Ito po ang tunay na labanan spiritual. Amen po ba? So sa panghuli, encouragement na ibigay ko sa inyo ngayong gabi. If you already serve the Lord, don't stop serving God. Don't stop. Kahit ano mangyari, kung walang pagkain, huwag kayong matatakot. Si Bishop John mapakain sa inyo. Doon lang yun sa church manirahan. Amen. Ano ibig sabihin yan? Kaming mga lingkod ng Diyos. Lahat po, alam na po namin ang katawagan ito to serve you. Kaya wala na pong rason na hindi po tayo maglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen po ba? Doon sa main church, I tell you, marami nang nagkakaroon ng anak doon sa church lang. Dahil mag-asawa, nagministeryo na, doon na lang nanganganak sa church. Ngayon po, iilan na sa mga members doon sa church na ninirahan. But, ang kanilang paninirahan, malaking katulungan sa church. Dahil kami po ang isang team na nagpapalaganap ng gawain upang may taguyod ang buhay
Kristiyano sa panahon ito para pagdating ng mga klaseng kalamidad, problema, trahedya sa buhay, hindi po tayo malalamig sa ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po ni Sino. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po ordinaryo ang gabi ito. I tell you, this is the night of breakthrough. This is not just the night of healing. It's the night of increase. It's the night of miracles. It's the night of wisdom. It's the night of progress. Whatever works of the enemy working against us, against our churches, against our calling, tonight is over in Jesus' mighty name. Merry Christmas, everybody. To please stand in the presence of the